Hello, Sir Gypsy. Kumusta? Sir, kumusta po? University of Eastern Philippines. Sir, dito po sa... Apa. Kayo po si Ma'am Sofia? Ay, Asan si Sofia? Hello, sir. kumusta po? Apa. Sa Facebook lang kita nakikita. Ay, hello, sir. Folks, let's all welcome Mr. Buddy Gansenia, who will share his insights on the future of living agriculture and the role of young agriculturists. Sir Buddy, the floor is yours. Morning. Morning po sa lahat. Pasensya na kayo, ako'y hindi talaga sanay mag-talk in front of an audience. Sanay lang ako sa vlogging kasi wala akong nakikitang audience in front of me. So for me, mas madali yung mag-vlog rather than mag-speak in front of a large audience. But anyway, yung talk ko ngayon ay based doon sa sarili kong experience na nag-gather sa tagal ng panahon na kami ay nagtuturo ng agriculture sa TV, decades yung dumaan hanggang doon sa nag-put up ako ng sarili kong YouTube channel dahil gusto ko lang mag-share ng information para maka-inspire ng mga tao. So, mahaba-haba yung journey and hindi ho ganun kadali para ma-reach yung kung asan tayo ngayon, yung dami ng subscribers. Hindi yan nakuha overnight. Dugo at pawis po yung dinaanan nun. And doon sa experience na yon, nakita ko yung ano ba yung problems ng industry ng Philippine agriculture. At siguro hindi ko iisa-isahin lahat yung mga, kasi ang daming problema na sanga-sanga na hindi mo malaman, to the point na hindi mo malaman alin ang alin, saan yung una, paano siya isosolve. But ang isang problema na nakikita ngayon ay yung mga new generations ay wala ng interest sa farming. I'm glad na kayong andito ay kumukuha ng agriculture, ay somehow may interest, but yung numbers ng kumukuha ng agriculture ay maliit sa dami ng students na kumukuha ng ibang degrees. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Ang reason lagi kung bakit ang
young generation ay hindi interested sa farming, ay sobrang mahirap yung work. Physical kung physical talaga. Especially kung ang parents natin ay nasa yung traditional farmers na talagang manual labor yung ginagamit, talagang mahirap. So, kung ang parents mo ay farmer, nakikita ng anak yon yung hirap ng parents niya doon sa pagsasaka. And that's one of the reason bakit yung bata ay ayaw rin niyang mag-farm. And another reason ay ang baba ng kita, no? Madaming sad stories na nakikita tayo na halos hindi kumikita yung mga farmers, no? Laging ganon, laging mababa ang presyo, ang dami niyang challenges, magtatanim siya, kailangan ma-survive niya yung crops niya na mapalaki niya. Pag napalaki niya, dapat bubunga ng maganda. Pag bumunga ng maganda, dapat may ma-harvest niya at may ibenta niya sa presyo na gusto niya. So lahat yan, challenges na sometimes hanggang doon sa na ibebenta na lang, malulugi pa rin. And because of that, yung parents mismo, sila yung nagdi-discourage doon sa anak na mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng bagong karir kasi napakahirap ng farming. So dahil sa statement na yun ng parents, well, hindi naman natin ma-blame yung parents na ganun yung gustong sabihin sa anak niya. But isa yon sa reason kung bakit ang mga bata ngayon ay ayaw talagang mag-farming kasi yung parents mismo, sila yung nagdi-discourage. And also, yung farmer struggles ay sobrang laging ginagamit yan ng media para mag-rate sila, sinisensationalize yung hirap ng farmers. Politicians ginagamit yung hirap ng farmers para makakuha ng boto. Even businessmen ginagamit yung hirap ng farmers para makabenta sila. So laging yun yung storyline. Itong mga nasa iba-ibang sektor na to na gumagamit yung hirap ng farmer ay reason din kung bakit in general ang tao ayaw din mag-farming. It's tiring, no? Ako mismo, napapagod ako na naririnig ko yung kwento ng hirap ng bawat farmer. Napapagod ako na nakikita sa news na lagi nilang sinasabi, pero wala naman silang ino-offer na solution, no? Nakakapagod na talaga yung ganitong storyline. And kailangan natin baguhin yon, yung kwento na yon, by telling the public yung potential ng agribusiness or agriculture. So, ang dami talagang, sobrang daming potentials, ang daming pwedeng gawin, hindi lang doon sa actual na pagtatanim ng crop, pati doon sa simple as bibilhin mo yung produkto ng kapitbahay mo para ibenta mo. It's also an opportunity. Ang daming pwedeng pagkakitaan. It's just that kailangan lang ma-open yung mind ng bawat isa na maraming opportunities. And yun, endless yung, lalo na ngayon, yung opportunities, sobrang endless na. Way back siguro nung nag-start ako ng career ko in the 90s, walang opportunity kasi, sa media, ilan lang naman ang TV stations, ilan lang naman ang radio stations, ang dami niyang gagraduate as mass comm. So, wala kayong makuhang, ang hirap kumuha ng opportunity. So, it's the same
probably with other industries, even for graduate ng agriculture, probably ganun din yung situation kasi ilan lang naman ang research institutions, ilan lang naman yung, at kung pupunta ka sa mga malalaking company, syempre antindi rin ng competition para ma-hire ka doon sa ganong companies. So napakahirap talaga, pero ngayon sobrang nagbago na. Napakadali ng ang opportunity, andyan lang, nakakadat lang lahat sila because of the internet, available siya. And even social media. No, sobrang daling ikalat yung information. Kung meron kang produkto o meron kang gustong ibenta, napakadali para ibenta kasi available yung platform. And of course, hindi lang social media, pati videos, no? Video platforms, no? Different videos, video content nagkalat. So even ikaw mismo ay gagawa ka ng sarili mong video content para i-disseminate mo yung information or i-market mo yung sarili mong produkto. So, ngayon, ikaw na ngayon yung media. No, way back, yung sinasabi ko nung time namin, kailangan mong makapasok sa isang media outfit para makapag-disseminate ka ng information. But ngayon, hindi na. Each of us, tayo mismo yung media. Tayo yung may power para i-disseminate yung isang information. So, pwede kang maging influencer. No, ang pagiging influencer, pwedeng malaki or even hindi nakukuha lagi doon sa numbers. Let's say, for example, doon sa community nyo lang at lahat ng kabaryo nyo naka-follow sa'yo. Influencer ka doon sa barangay ninyo. So, kung may harvest kang kamote, kaya mong i-dispose yung kamote mo doon sa barangay nyo. Kasi influencer ka. Okay? So, balikan ko lang yung sinabi ko na dati ay employment lang yung opportunity na pwede mong gawin pag graduate ka. But now, pwede ka nang maging business owner of your own. So, karamihan naman ng graduate, nagtrabaho, but eventually, pag napagod ng magtrabaho, magbi-business din. No? Yun yung proseso. But ngayon, because doon sa availability ng information, ay napakadali ng gumawa ng sarili mong business. So, yung opportunity, hindi na lang siya employment. So, hindi ka na kailangang makipag-agawan sa kumpanya na ikaw yung makapasok sa sobrang dami yung graduate. Pwedeng ikaw mismo makakagawa ka na ng sarili mong way na magkaroon ka ng sariling livelihood. Kaya ko nasasabi yan kasi yun nga, dahil sa internet, dahil sa social media, ang daling magbenta. Sobrang ang daling magbenta. So kung meron kang produkto, ang bilis-bilis mo lang siyang i-alok. No? Ang daming platforms na pwede mong gamitin. Available even yung technical skills, no? Meron kang skills na kailangan malaman. Nasa search mo na rin, nakukuha mo na lahat din yung information sa online. Dati, kailangan mag-attend ng mga trainings na magbabayad ka ng mahal or pupunta ka sa malayong lugar to attend that training. But now, di ba, kahit online, nagagawa na yan lahat para lang ma-equip mo yung sarili mo sa business venture mo. Lahat ng informations na kailangan mo, available na.
madali lang hanapin. So, right now, gusto kong magpakita ng iba-ibang examples ng mga na-feature ko sa aking YouTube channel na somehow nag-succeed sila sa kanilang mga endeavors, no? Especially, mostly naging mga negosyante na sinasabi natin na yung unang premise na sinasabi ko na ang hirap, di ba? Ang hirap maging farmer, but sila prove nila na hindi. At rewarding talaga yung pagiging isang agri-business entrepreneur. Okay. Ang isang example kay si Paul Alcoreza, makikita nyo rin siya sa aking YouTube channel. Siya, ang family nila ay sila yung dating pinakamalaking importer ng cattle from Australia. Tapos sila yung nagkakatay at sila ang nagsusupply sa buong Metro Manila. Si Monterrey sa kanila lang nag-aral. Okay, ganon kalaki yung ang kanilang negosyo. So si Paul ay hindi siya agriculture graduate, graduate siya sa LaSalle, but pinili niya na mag-engage into farming rather than sa corporate. So ang ginagawa ni Paul ngayon ay active siya sa cattle industry. So may mga malalaking farms, kinukuha yung services niya as consultant para i-put up yung kanilang cattle ranch. Yun yung ginagawa niya ngayon. Plus, ang dami pa niyang ibang mga businesses related to farming. Okay, si Trisha ay graduate ng, I think, communication. Kung hindi communication, yung teacher, BS Education from Miriam College. So siya, pinili rin niya na mag-work sa sarili nilang farm. Tinulungan niya yung daddy niya para ituloy yung kanilang farm. Medyo malaki rin yung farm nila, something like, if I'm not mistaken, 10 to 20 hectares na orchard and bees, no? So, pinili niya na magstay doon sa farm para tulungan yung daddy niya. So, siya gumagawa ng way para ma-market niya yung mga harvest nilang durian, yung mga honey nila. Mina-market lang din niya online. Actually, hindi pa nga talaga online eh. Yung mga ino-offer lang sa mga kakilala. Yan. So, nadidispose na lahat yung kanilang mga produce. Okay. Another one is si Bogs Peralta, kababayan ko to sa Balungaw, Pangasinan. Siya naman ay, I forgot his course, pero graduate siya ng Ateneo. Pero instead na mag-corporate, umuwi rin siya sa probinsya para magtuloy nung kanilang farming ventures na wala naman kasing ibang magtutuloy kung hindi niya kukunin. So, masasayang lang. And right now, nasa cattle din siya, managing, 30 hectares. Parang ganon din. So, very active siya. Siya yung nagtatanim ng pakain niya sa cattle niya. Nagtatanim siya ng corn para gawing silage para ipakain doon sa cattle niya. And yung sobra niya, minamarket din niya yon, binibenta niya sa ibang cattle farmers sa pinagkakapirahan niya yon. Plus, nagtatanim din siya ng tobacco, nagtatanim siya ng rice. So, hindi mo ma-imagine na lumaki siya sa city, pero ngayon 100% puro, ang dami niyang farming ventures and kumikita. Another one is si Leo Kasaklang. Siya naman ay graduate ng entrepreneurship sa UST. So, ganun din yung kwento niya. Hindi siya nag-employment, no? Tinuloy niya yung ilang generations of farm nila sa Quezon at
ganun din, yung farm ay dating productive, pero dahil tumanda na yung mga uncles, ganyan, wala na nagfa-farm. So, natuwa yung family niya kasi finally, from the third generation, biglang may nagka-interest. So, nag-engage siya into organic farming, and I think naging site din siya learning site din siya. So yan, sabi niya nung una, ang hirap, but ang hirap kasi bata siya. Tapos yung mga employees, yung mga farm workers nila ay farm workers pa ng lolo niya. So ayaw makinig sa kanya kasi bata siya. But eventually, ang ginawa niya, prove niya, siya yung gumawa, nag-observe yung worker niya, nung nakita na nag-work, then sumusunod sila. Yan. Another one, si Gilbert naman ay sobrang bata niya nag-start magnegosyo na galing from a very poor family talaga. As in, walang-wala. So, nagtatanim siya ng kamote, natutunan niya na makipag-negotiate sa mga buyers niya. So, napipresyohan niya yung kamote niya ng tamang presyo. Nagtatanim siya ng rice, nagtatanim siya ng corn. Tapos yung corn na tinatanim niya, hindi siya kontento na siya lang yung nagtatanim. Siya rin ang naghanap ng buyer niya. At lahat ng kapitbahay niya ay ginawa niyang supplier din niya. So, kino-consolidate niya lahat ng corn para madala niya sa mga feed mills. No, yung mga gagawa ng mga feeds. So, from a bata na hindi nakapag-aral, no, I think even high school, hindi niya natapos. Pero para sa kanya, sabi niya, napakadaling kumita ng pera. Dahil andun siya sa farming. Okay, another one. Si Chris naman ay estudyante rin ng agriculture sa Zambales. No, first year pa lang siya, meron silang garden, yung nag-grab siya ng mga bougainvillea. So, yun yung pinangtutustos niya sa studies niya. Yun din yung minsan kung absent siya kasi nag-grab siya, nagpa-farming siya. Pero pinagtsatsagaan niya, I think siguro ngayon nasa third year college na siya. So from high school, yan ang ginagawa niya hanggang ngayon. So ang sabi niya, kailangan niyang ituloy itong garden kasi na-prove nila na kumikita. Tapos tumatanda rin yung parents niya, nagkakasakit. So kailangan niya talagang ituloy. And eto, hindi naman masyadong bata si Attorney Caloy. But siya ay si Don Benitos kasama. So, very entrepreneur siya. May kinikwento siya na nung bata daw siya or nung estudyante, lagi siyang, hindi siya matalino. So, siya yung estudyante na sa likod lang ng klase. Yung hindi nakikinig, ganyan. So, sinasabihan siya ng teacher niya na, umuwi ka na at magtanim ka ng kamote. Ayan. So, nung nagkita daw sila isang reunion, nagkita sila ng teacher niya. Sabi niya, Sir, sinunod ko yung advice mo. Nagtanim ako ng kamote at linuto ko pa. yung Don Benitos. And yun na po, ang challenge sa inyong lahat ay you are the next generation of Filipino farmers. Tulungan natin yung mga, kung may parents tayo na farmer, tulungan natin sila kasi kayo ang nag-aral, kayo ang equipped ng bagong technologies, bagong informations, at na-expose kayo sa market, na-expose kayo sa labas, kayo ang best person na tutulong sa mga parents ninyo. Thank you. So, as Ange po, one of the program leads for Step Review Center. Actually not from the agri side, pero after yung speech ni
ni Director Lunel and yung Dr. Sir, sobrang nakaka-inspire and parang kasi I'm reading, Ale reviews pero parang mas na-immerse ako ngayon personally. So, thank you po and thank you Ili for this kind of program and engagement for our future leaders. So, nakaka-inspire po. Thank you. Sir Buddy. Yes, sir. Fans po kami, fans. Thank you po. Sir, siguro lang po, ang tatanong ko lang kasi sabi mo kanina, ang agriculture, hard work, backbreaking, ano po. Pero alam din natin ang agriculture can be high-tech. Mm. Saan niyo nakikita po yung intersection ng agriculture saka yung digital age? Yung although nabanggit nyo kanina yung sa media, ba, you can already influence others. Pero meron pang iba ito, yung mga drones, mga Internet of Things. Kasi para ma-encourage din yung mga bata na hindi lang putik, hindi lang lupa yung hinawakan, baka ang agriculture towards computerization, towards robotics, hindi ko alam. Baka may mga na-interview po kayo na ganun po yung kanilang direction po. Baka we would like to hear your stories on that, sir. Actually po, yun talaga yung trend ngayon. Nung una kasi parang may resistance yung mga traditional farmers doon sa pag-adapt ng technology kasi feeling nila mawawalan ng work. But actually hindi mawawalan ng work, maililipat lang sila ng ibang skills kung saan mas kailangan. Kasi hindi naman lahat ng aspect doon sa farming ay magiging technology, yung technology driven. Example, yung storya ng harvester nung araw, ayaw ng farmers nung araw yung harvester. In fact, yung sinasadya nilang sirain na hindi alam ng may-ari para hindi gumana. But kasi nga, kaya nga tinawag pa nga nila na halimaw yung machine. But ngayon, lahat ng farmers pumipila na para magamit yung harvester kasi nakita nila yung advantage na mabilis. Pag let's say may bagyo, kailangan ma-harvest. So, kasi pag hindi na-harvest, masisira. So, nakita nila yung mga ganong advantage. Plus, the fact na talagang kulang na talaga yung farm labors. So, wala naman talagang way kundi mag-mechanize. Even yung mga transplanters ngayon, no, iba-ibang transplanters, either super high-tech or let's say pang beginners, lahat siya na-appreciate na ngayon kasi nababawasan yung number of hours doon sa work. Especially drone, ganun din, sobrang bilis. 10 hectares, parang kaya yata sa 5 minutes, ganyan. Depende doon sa paano i-program. But, yun, ang daming technologies, pati yung mga irrigation systems na ginagawa ng NIA, na gawa ng mga Israeli, no, na all computerized. So, sobrang laking tulong. And, syempre, usong-uso rin ngayon yung mga hydroponics na protected cultivation na lahat nakaprogram na lahat. And meron pang mga lumalabas na AI na siya. Yung AI na ang nag-identify ano yung problema ng farm para yun yung i-mitigate ng farm owners. So, yeah, wala talaga naman tayong choice kundi kailangan mag-upgrade. In fact, medyo late na nga tayo. One time nandun ako sa Vietnam. Nag-attend ako ng isang agri-fair na andun showcase nila lahat yung mga technologies. And nagulat ako, may isang university sa Vietnam, ang showcase niya ay technology from the Philippines na pinopromote nila doon na samantalang sa atin dito parang hindi natin naririnig. I think that technology is from Erie, yung leveler, yung
na flat yung lupa, even part of land prep before mag-start ng gawing rice field yung isang area. So yun, nakakatuwa lang na yung ibang bansa showcase nila, tas dito sa Pilipinas hindi natin nare-realize or parang hindi natin pinapansin. Yan po. Hello, good morning po, Sir Buddy. Toby Gonzalez po from Transformative Policies and big fan po ng YouTube natin. Thank you. So, I'm working in policy development po and gusto ko lang po matanong, in the more than 10 years niyo po sa industriya and vast network po ng farmers niyo, ano po yung nakita niyong mga driving support services na pinaka-ring support po sa mga farmers natin, yung mga naging effective po na programa ng gobyerno or anything na tingin nyo nag-drive ng development sa agriculture natin in your perspective, and then ano pa po kayong kailangan natin pang strengthen for the next coming years with regards to our agricultural sector? Ang hirap kasi, well, sad to say, ang daming ginagawa ng gobyerno, pasensya na po, ang daming ginagawa ng gobyerno, but kung tatanungin mo yung farmers, parang hindi nila nararamdaman. So, I don't know kung, of course, may problema yung farmers doon. Then, kasi alam naman natin, ang daming farmers na antigas din ng ulo talaga, ayaw din naman din i-practice or sundin yung recommendations, no? To be honest, hindi ko masagot exactly kasi nanggagaling ako doon sa point of view ng ordinary farmers rather than doon sa point of view ng academe or ng government. Siguro may disconnect talaga. May disconnect. Kailangan lang talagang ang hirap i-explain kasi pagkausap mo ang mga taga-gobyerno or taga-academe, ang gagaling naman nila, ang dami naman nilang ginagawa, no? Hindi naman din totoo na wala silang ginagawa. Marami talaga. Pero it's just that naka-disconnect yung gustong gawin ng gobyerno doon sa need ng farmer. So from the perspective na on the farmer side, ano po tingin yung kailangan natin para ma-bridge yung disconnect na yun? Each industry iba-iba, no? Ang karamihan naririnig ko, pag rice farmer, ang sinasabi nila, tigilan na yung mga ayuda, itaas nila yung presyo ng palay. Yung lagi nilang sinasabi. Sabi nila, kaya naman nilang gawing productive yung farm nila. No? Kailangan lang nilang mabenta talaga ng magandang presyo. Yun yung madalas sinasabi nila. I don't know, minsan kasi like nakapunta ko sa isang lugar na harvest time. Tapos uulan ng malakas, talagang ang dilim-dilim na nung lugar. And makita mo yung buong barangay, talagang nagpapanik lahat ng tao, parang nag-cross yung mga tao, takbuhan sila ng takbuhan kasi gusto nilang i-save or ilagay sa tamang lugar yung mga bagong harvest na palay. Yun, I think mga ganong bagay parang kailangan din i-prioritize kasi yung sa totoo lang, pasensya na po, ito yung point of view ko lang, no? Ang daming technologies, ang daming ginagawa na sinishare sa farmers para mag-improve yung farming nila. Pero yung as far as paano nila i-keep yung kanilang harvest para maibenta nila ng tama, medyo hindi na ibibigay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa YouTube. Thank you po. Okay, thank you very much. I guess this is a challenge to all of us to
be transformative leaders, especially in the field of agriculture. Sir Jude Correa and Ms. Tony Vivares to join us in awarding the token and certificate of appreciation to Mr. Bobby Gansenia for his empowering talk on the future of agriculture. Ayan, palakpakan naman natin ulit ang ating guest speaker, Sir Bobby. Thank you very much. I'd just like to read the citation in grateful recognition of your invaluable contribution as resource speaker for the talk Thank you, sir. Future of Philippine Agriculture. The role of young agriculturists given on July 31, 2025 at the International Rice Research Institute, Erie Headquarters, Los Baños, Manila. Your insights and expertise have inspired and empowered the next generation of agricultural professionals. Signed, Dr. Junel Soriano, Deputy Director General, Philippine Representative. Okay. Palakpakan ulit natin, Sir. Thank you very much. Sir, thank you. And you can even geotag Erie when you post it in your social media. Again, good morning. My name is Bea, and we hope to have a great day. Happy Philippine Agriculturist Month. Thank you. Kaya kami muna. 2, 1. Kasi pa nga po. Baka po kasi ma-inspire kami sa Ay. plan yung kapwa. Thank you, Sir Buddy. Thank you. Thank you, thank you. Have fun. Ay, thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you. Sir. May na rin po ako sa office. Apo. Thank you po. Doc, thank you. Thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.